mamaya, sa meeting natin, ipapainom sa atin ng client yung mga hard drinks. So, kailangan natin mag-warm up talaga. Laura, ikaw na ba yan? Long time no see. Sa bagay, na-miss ko na rin itong mga pagkikita natin na to eh. At alam mo, para sa akin, espesyal tong araw na to eh. Kasi sa wakas, nakita mo na rin tong mukha ko. Itong mukhang ito, na dating pinapangit mo, na ngayon, mas maganda to sa'yo. Parang wala na naman nagbago. Kumilos lang ng konti, pero lapnos pa rin yung pagkatao. Lumala pa nga yan. Hindi mo masisira ang araw. Sino naman yung lalaki nagkamali magpapakasal sa'yo? Kaya mo, maghintay ka lang, Ivy. At sigurado akong luluwa ang mga mata mo pag nakilala mo siya. Dahil sigurado rin ako na may maaalala ka pag nakita mo kung sino yung papakasalan ko. Ah, Francesca! Yeah? Paabot naman ng phone sa bag ko. Oh, here. Hello? Alfred? O, hindi ka pa ba babalik dito? May gusto sana kasi akong pakilala sa'yo eh. Oh, sige, sige. Babalik na ako. Tapusin ko lang to. Ah, sige. Bye-bye. Ingat ka. Ma'am, umalis na lang tayo dito. Wala naman nangyayari sa tarayan na to eh. Oh? Aalis kayo? Oo. May meeting ako eh. Tsaka hindi naman ako interesadong makilala yung papakilala mo. Bakit ayaw mo makitang magkasama kaming masaya? Tapos ikaw, nag-iisa. Mukha ka nga masayang-masaya sa bagong buhay mo. Sayang. Gagawin ko pa naman sana ang lahat para magkaayos kayo ng anak mo. Kawawa naman si Junior. Habang nag-aalala siya sa'yo, ikaw naman parang nakalimutan mo na siya. Anong klase kang ina? Leave, see, let's go. Sino ba yun? Siya ang babaeng wawasakin ko ang buhay kahit na magkamatayan na kaming dalawa. Pero teka, bakit naman hindi mo kinuwento sa akin na naging teleserye naman pala yung buhay mo? At hindi pa nagtatapos yun doon. Pero, parang wala naman nangyari sa mukha mo. Ayan mo, ang ganda-ganda mo pa rin. Si Alfred ang nagpaganda ng mukha ko. At si Alfred din ang tutulong sa akin para mapangiti ang buhay ng Ivy.